Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko kayong bigyan ng update tungkol sa mga kaganapan sa West Philippine Sea. Okay, may dalawang article na nabasa ko. Una, yung Manila Times na issue. Excuse me. Ang article is titled, Westcom Chief Agreed to China's New Model. Ang hepe po ng Western Command ay si Vice Admiral Alberto Carlos. So sinasabi ng article ng Manila Times na pumayag itong 3-star AP General sa new model ng China. Ito parang gentleman's agreement para maalis ang tension, para mapacify, para magkaroon ng kapayapaan sa West Philippine Sea, lalo na sa mga resupply mission sa Ayungin Shoal. So yun yung ipaliwanag ko muna mamaya, yung new model na yan. So pumayag yung 3-star AP General. Tapos dito sa pangalawang article sa Palawan News, ang title is Vice Admiral Alberto Carlos out? Question mark. So parang lumalabas is wala na, na-relieve na ba dahil sa pag-agree ni Admiral Carlos sa China's new model or agreement, secret or gentleman's agreement. Okay, so sa Palawan News, nabanggit dyan na nag-assume na si Rear Admiral Alfonso Torres Jr., Acting Chief Westcom. At ito namang si Vice Admiral Alberto Carlos, pinapalabas na personal, on leave siya for personal reason. Kaya lang hindi naman masabi-sabi kung hanggang kailan yung leave. So ang Palawan News, palaging nag-i-inquire sa Westcom, ano ba talaga? Wala daw sagot. So, according to Palawan News, sources ng Palawan News ito na-relieve na daw si Vice Admiral Alberto Carlos effective May 1. Sources ito. So, ang mga statement pa ng AFP is anytime pagbabalik. Kasi on leave lang si Carlos pa rin ang Westcom Chief. Pagbabalik siya, siya pa rin. Magre-resume siya as Westcom Chief. Kailan? Hanggang kailan? Kasi walang nasabi kung hanggang kailan yung leave. Kaya again, ang sources ng Palawan News hindi na daw babalik. Kasi si Admiral Carlos nag-assume siya as Westcom Chief noong January 2022. By December of 2022, na sana yan? Retired na. Kailang mayroon mang bagong batas na nagsasabi na may fixed 2-year term. 2 years ang term ng Westcom Chief. Kaya ang kanyang opisina, ang kanyang pag-duty is hanggang December of 2024 pa. So, Mayo pa lang ngayon. So, matagal-tagal pa. So, personal leave lang daw, babalik anytime. But, sources ng Palawan News is na-relieve na at hindi na babalik. Hindi lang sinasabi na na-relieve. So parang nagkaroon ng problema kasi sabi ng Manila Times, pumayag si Vice Admiral Carlos sa model ng China para maalis yung tension. So itong article ng Manila Times sinasabi na ang Chinese Embassy meron siyang
audio recorded phone conversation between Vice Admiral Carlos and a Chinese official. At ang pinag-usapan nga is yung new model. Ito according to Manila Times ha. At itong Manila Times naman, ang sources niya yung Chinese Embassy. Ito yung audio recording na yan is yung usapan ni Vice Admiral, alleged usapan ni Vice Admiral Carlos at Chinese official. It will soon be released to the public para mapakinggan ng publiko. Ang Manila Times nakakuha na yung audio recording, yung pinag-usapan. Okay. So ano yung pinag-usapan? Ito. Number 1, 1+1 proposal. Yung 1+1 sa mga resupply mission sa yung Ensure, yung nandun yung BRP Sierra Madre, dapat isang Coast Guard vessel lang at isang civilian vessel na yun ang nagdadala ng mga resupply items. That's 1. Dati kasi kung minsan maraming Coast Guard vessel, mga 3, 2, 3. So, ang usapan is dapat isa lang. Number 2, ang Philippine government should notify China at least 2 days prior to the resupply. Para ang China naman malalaman na magre-resupply na. And then pangatlo, yung agreement na yan, yung new model na yan is was approved by the AFP Chief of Staff, General Browner, by the Secretary of National Defense, and National Security Advisor, General Anyo. Yun ang nilalaman sa article ng Manila Times. Okay. So, ang AFP naman, ang through their spokesperson, Colonel Padilla, is wala daw, hindi totoo ang mga yun. Walang secret agreement. So, yun po ang kaganapan. So, bakit mag-leave yung isang 3-star commander? At mayroon pang binanggit ni NSC Deputy Director General Yosek Malaya na hindi na daw kailangang imbestigahan si Admiral Carlos yung ganong nangyari kung totoo nga. So ito, analysis ko lang ito nakakapagtaka yung mag-leave ka. Kasi may ilang buwan pa siya, May, June, July, August, September, October, November. Matagal pa eh. So, question mark, yung mag-leave ka na wala mang dahilan, kung sabihin sana, personal leave, kasakit, o ano. So, ito, duda ko lang, something wrong happened. Sinasabi ng Philippine government na yung mga audio recording ng Chinese na yun is propaganda. Hindi totoo, walang nangyaring agreement. So kung walang nangyaring agreement, bakit maglilib si Admiral Carlos? Di ba? So something wrong happened. So saan nagkamali? Ito, analysis ko lang yan yung ganyan kasing mga area command, as Western Command, Northern Luzon Command, mga ganyan, Eastern Mindanao Command, mga operational commanders yan, yung mga decision na yan is parang may leeway sila to act on their own. Kaya lang, sinasabi, yung nabasa ko, na baka nagkamali si Admiral Carlos kasi very
critical yung pangyayari sa West Philippine Sea. Dapat yung mga ganyang bagay is dapat ang approval niyan is paakyat pa kay Tigset, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, or even the President. Kasi very crucial, mainit ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Baka nga lang, analysis, opinion lang ito, baka nagkamali si Vice Admiral Carlos kung totoo. Kung totoo, kasi kung minsan din itong China, yung pambubuli nila nakakainis. Kung meron lang sana nga tayong kakayahan, yung palagi nila tayong wini-water cannon, sobra na yun. Kaya ako, hindi ko outright na paniniwalaan yung new model na yan. Parang posible. Baka nagkamali, misjudgment ni Admiral Carlos na ganun nga ang nangyari. O sana magsasalita si Admiral Carlos para kailang wala, tahimik. So yun po ang pangyayari, na kung totoong may agreement na ganyan, parang ganon din yung kay PRRD noon, no? Gentleman's agreement. At least ang presidente inaamin niya na as is, where is yung status ko, inaamin ni PRRD na ganon ang ginawa niya to ease detention. Kaya walang masyadong gulo ngayon. Noon. So ngayon, magulo dahil talagang both palaban ang So yun po ang kaganapan sa West Philippine Sea.